Matapos na matuklasan ng isang batang lalaki ang isang kakaibang nilalang, kailangan niya itong protektahan upang maging susi sa pagligtas ng sangkatauhan. Ngayon ay balikan natin ang kwento ng pelikulang Gamera the Brave mula sa taon ng 2005. Sa taon ng 1973 ang mga tao ng bansang Japan ay napinsala ng isang malaking pag-atake habang ang lahat ng sibilyan ay tumatakbo mula sa mga nasusunog na gusali. Isang batang lalaki na nagngangalang Kosuke ang nagulat habang ang mga higanting nilalang na kaiju ay naglalaban sa hindi kalayuan. Isang malaking bowl ang apoy ang tumama sa isang lumilipad na nilalang at naging dahilan nito upang mahulog ito sa lupa habang ang isang higanting pagong na kilala bilang Gamera ay patungo sa labanan. Nang biglang isang malakas na beam ang tumama sa kaiju dahilan upang mapasigaw ito habang ang mga kalaban ay patuloy na umatake mula sa kalangitan. Bumagsak ang Gamera sa lupa at ang lahat ng lumilipad na halimaw ay umatake sa kanya upang tapusin ito sa pamamagitan ng pagpunit sa nilalang. Ang malaking pagong ay nagawang tumayo ngunit ang mga atake mula sa kaaway ay nagpatuloy na nagpilit sa nilalang na ibuhos ng halimaw ang lahat ng enerhiya nito sa kaparehong oras. Nagsimulang lumiwanag si Gamera na parang araw at kalaunan ay nagdulot ng isang malakas na pagsabog na pumatay sa lahat ng kalaban kasama na rin ang kaiju. At lumipas ang maraming taon si Kosuke ay matanda na at mayroon itong anak na nagngangalang Toru at binisita nila ang puntod ng kanyang asawa kasama ang nag-iisa nitong anak. Sinabi ni Kosuke sa kanyang anak na ang kanyang ina ay nasa langit na ngunit naniniwala si Toru na walang ganoong lugar at naniniwala na ang kanyang ina ay walang iba kundi mga buto na lamang sa loob ng libingan. At sa sumunod na araw habang patungo ito sa paaralan napansin ni Toru ang isang kislap ng liwanag mula sa isang isla na patuloy na kumikinang na tila tinatawag siya. Nagpa siya ang bata na lumiban sa paaralan at nakipagsapalaran sa liwanag at lumangoy patungo sa isla. Umakyat ito sa mga bato at marahan na pumunta sa kumikinang na bagay at lumalabas na isang malaking itlog na nasa itaas ng kumikinang na bato. Kinuha ni Toru ang bagay at nagtaka at sa kanyang gulat ang itlog ay nagsimulang mabasag at lumitaw ang isang maliit na pagong. Sinubukan ng batang lalaki na tulungan ang nilalang na makalabas at mabilis na kinaibigan ang misteryosong hayop at napansin ang kakaibang pattern sa tiyan nito. Inuwi ni Toru ang pagong sa kanilang bahay at nagpa siyang tawagin itong Toto ngunit ang hindi nito inaasahan na mabilis lumaki ang nilalang sa loob lamang ng isang araw. Sinubukan nitong itago ang nilalang mula sa kanyang ama na pumunta sa kanyang silid upang maglinis ngunit nagulat ito nang makita niya na ang pagong ay lumilipad sa ere. Nakita rin ang kapitbahay nila na si May at napasigaw sa labis na gulat dahilan upang lumipad papalayo ang nilalang sa takot habang sinalo ni Toru ang nilalang sa tamang oras. Mabilis nitong sinabihan ang babae na tumahimik at nagawa nila itong itago sa kanyang ama na umalis sa labis na kalituhan. Pinakita ni Toru ang hayop sa kanyang kaibigan at nagulat si May nang makita nitong lumilipad ang pagong na parang may sariling jetpack. Nagpa siya ang bata na ipakita ang nilalang sa lahat ng kanyang kaibigan at ang mga bata ay namangha sa lumulutang na pagong at mabilis na gustong maging kaibigan nito. Gayunpaman hindi sumangayon si May sa mga bata dahil sa tingin nito na si Toto ay isang mapanganib. Binigyan niya si Toru ng isang ulat tungkol kay Gamera at sinabi sa bata na ang kanyang alaga ay may maraming kahalintulad sa kaiju kabilang na ang kakayahan nitong lumipad. Sinabi ni May sa kanya na dapat nitong pakawalan ng hayop ngunit tumanggi ang bata na maniwala na ang kanyang alaga ay maaaring isang higanting halimaw. Mabilis itong napatunayan na mali habang si Toto ay lumaki ng husto sa loob lamang ng ilang araw at naging isang malaking pagong na hindi na maaaring itago pa ng bata. At dahil walang ibang pagpipilian nagpa siya si Toru na dalhin ang nilalang kasama ang kanyang mga kaibigan at iniligay ang hayop sa kanilang lihim na taguan. Ang mga bata ay namangha kung gaano kaganda ang nilalang ngunit tila si May lamang ang nag-aalala sa tunay na pinagmulan ng hayop. At matapos na umalis sinubukan nitong sabihin kay Toru ang tungkol sa panganib ng nilalang ngunit tumanggi ang bata na maniwalang si Toto ay isang Gamera at ayaw nitong matulad ito sa nilalang. Halos maluha ang dalaga habang sinasabi nito sa bata na maaaring hindi na niya ito maalagaan sa hinaharap bago tuluyang umalis at iniwan ang bata ng nalilito. Mabilis nalaman ng bata ang katotohanan sa sumunod na araw at nakita nito si May na papasok sa paaralan habang nag-aalala ang kanyang mga magulang tungkol sa kanyang kalusugan. At lumalabas na ang babae ay kailangan sumailalim sa operasyon ng puso sa lalong madaling panahon at ang mga resulta ay malamang na nakakamatay kung may mangyayaring mali. Nagsimulang isipin ni Toru ang kanyang yumaong ina habang pinagmamasdan nito ang pamilya ni May at napagtanto na sana buhay pa ang kanyang ina. Kinuha nito ang pulang bato mula kay Toto at nagpa siyang ibigay ito sa babae at umaasahang maproprotektahan siya nito sa operasyon at mapanatili siyang buhay. Nagpasalamat si May kay Toru sa pag-aalala sa kanya at nangakong ibabalik sa kanya ang bato sa oras na gumaling ito. Ngunit hindi mapigilan ng dalaga ang pakiramdam na may isang masamang mangyayari.
At sa sumunod na umaga pumunta si Toru sa kanilang lihim na taguan at nagulat nang makita nito na wala si Toto sa gusali. Sinubukan nitong hanapin ang nilalang kasama ang mga kaibigan nito ngunit hindi nila ito magawang mahanap kahit saan. At ang hindi nila alam na ang panganib ay paparating na habang sinusubukan ng isang lalaki na makaligtas sa karagatan matapos na masira ang kanyang barko. Mabilis din nitong napansin na tila may mali habang nagsimulang lumutang ang mga bagay sa ibabaw at naging sanhi ito upang lumangoy agad ito papalayo ngunit ang lalaki ay mabilis na kinaladkad sa ilalim ng tubig at walang iniwan kundi ang kanyang dugo. Ang hukbong dagat ay inabisuhan tungkol dito at hinanap nila ang nawawalang mga tao ngunit napagtanto nila ang nakakatakot na katotohanan sa insidente. Ang mga sirena ay pinatunog sa buong lungsod habang ang mga tao ay desperadong tumatakbo para sa kanilang mga buhay at napagtanto ni Toru ang mga pinsala sa lungsod mula sa malayo. Nagawa ni Keisuke na makita ang bata sa tamang oras at sinubukan na alisin sila sa panganib. Ang lahat ng mga tao ay nagsimulang tumakbo patungo sa kanila kabilang na ang isa sa mga kaibigan ni Toru na natomba mula sa kaguluhan. Nagmadali sila upang tulungan ang bata ngunit mabilis na napigilan ng isang malaking semento na inihagis ng isang malaking kaiju na nagngangalang Zides na mas lalong nagpataranta sa mga sibilyan. Lumapit ang nilalang sa mga tao at sinimulan na buksan ang bibig nito bago nilamon ang lahat ng tao sa lupa. At sa kabutihang palad napansin ni Toru ang kanyang kaibigan ay nakaligtas at sinabi ng kanyang ama sa kanila na maghintay habang marahan nitong nilapitan ang isang bata. Nagawa ni Kosuke na kunin ang bata habang direktang umatake ang kaiju sa kanila ngunit mabilis itong napigilan ng isa pang nilalang at laking gulat ng lalaki na siya ay buhay pa rin habang nakita nito ang isang malaking pagong mula sa tabi niya na galit na umaatungal sa nilalang. Napagtanto ni Kosuke na ang nilalang ay kamukha ni Gamera na nasa lugar ngayon upang iligtas ang mga tao at pinahintulutan silang makatakas. Galit na umatungal ang Zides sa pagong ngunit umatake ang kaiju at kinagat ang halimaw sa binti nito dahilan upang sumigaw ang nilalang sa labis na sakit. Paulit-ulit na inatake ng Zides ang pagong sa lupa habang sinusubukan nitong itapon ang nilalang at kalaunan ay inihagis ang nilalang sa field at tumama sa isang gusali. At sa kabutihang palad nagawa ng kaiju na makarecover ng mabilis at bumalik sa kanyang paa habang nakilala ni Toru ang marka sa katawan ng nilalang at nagpapatunay na ang pagong ay si Toto na malinaw na reincarnation ng Gamera. Ang batang lalaki ay nagmadali sa battlefield upang tulungan ang nilalang habang ang Gamera ay napilitan na paatrasin ng nilalang. Galit na umatungal ang Zides at inatake ang pagong sa paggamit ng buntot nito at pinatalsik ang nilalang sa ere at tumilapon sa isang tulay ngunit tumanggi sa Gamera na sumuko. Ang kalaban ay lumapit sa pagong at naghanda na upang tapusin ito habang umakyat ito sa istruktura. Inilabas ng butiki ang napakalaking dila nito na samugat sa Gamera sa proseso at nagpilit sa pagong na iwasan ang mga pag-atake na sumisira sa buong tulay. At sa mga huling sandali nagawa ng kaiju na hawakan ang dila ng nilalang at naglunsad ng bowl ang apoy sa mukha ng kalaban dahilan upang matomba si Zides at bumagsak ito sa tubig. Bagamat nanalo ang Gamera sa laban malinaw na nasugatan ito ng labis dahilan upang tumakbo si Toru sa kanyang kaibigan ngunit mabilis itong pinigilan ng militar na nagsimulang palibutan ang lugar. Ang mga sundalo ay nagmadaling pumunta sa higanteng pagong at mabilis na pinalibutan ang nilalang habang si Gamera ay halos hindi na makagalaw. At sa lalong madaling panahon nagawa na makuha ng militar ang nilalang at dinala ito papalayo sa harapan mismo ng lahat. Nakita ito ni Toru at mabilis na nagtungo sa kanyang kaibigan habang nakatingin sa walang malay na nilalang. Nagpatuloy ang bata sa pagtakbo kasama ang truck habang tinatawag nito ang pangalan ng nilalang at nakatugon lamang ang nilalang sa pamamagitan ng pagdilat ng mata nito bago tuluyang dinala papalayo ng mga tao. Dumating si Toru sa loob ng isang kanlungan kasama ang kanyang ama at tinanong ang lalaki tungkol sa katotohanan ng Gamera. Pinaliwanag ni Kosuke na si Toto ay malamang ang reincarnation ng kaiju na namatay matagal ng panahon sa pamamagitan ng pagsasakripisyo nito sa sarili upang protektahan ang sangkatauhan. Binalaan nito si Toru na huwag maging malapit sa nilalang dahil lalabanan nito ang ibang halimaw hanggang sa mamatay ito ngunit tumanggi ang batang lalaki na tanggapin ito upang maging kapalaran ng kanyang kaibigan. At sa kaparehong oras si Gamera ay dinala sa isang laboratorio kung saan sinusubukan ng mga siyentipiko na maibalik ang nilalang at napagtanto na maaari ito ang tanging pag-asa laban sa halimaw na butiki. Nagawa nilang makahanap ng maraming pulang bato mula sa loob ng karagatan at iniisip na ang mga kapangyarihan ng Gamera ay may kaugnayan sa bato habang itinurok nila ang mga elemento sa nilalang. At sa kabilang banda nakatanggap si Toru ng isang tawag mula sa magulang ni Mei at sinabi sa kanya na ang dalaga ay paulit-ulit na nagsasalita sa kanyang pagtulog pagkatapos ng operasyon. At tila si Mei ay nakabuo ng isang psychic na koneksyon sa kaiju at nalaman na kailangan nito ang bato upang ganap na makabawi.
At dahil napagtanto na kailangan ni Gamera ng tulong, nagpasya si Toru na pumunta kasama ang kanyang mga kaibigan upang kunin ang bato kay Mai upang maibalik nila ang kapangyarihan ng pagong. Nagising si Kosuke sa umaga at nakita ang liham na paalam mula sa kanyang anak at nag-udyok sa kanya na sundan agad ang bata. Samantala patuloy na sinusubukan ng mga siyentipiko na pagalingin ang nilalang, ngunit nalilito dahil ang kanilang pamamaraan ay hindi gumagana. At nakapagtataka, nagsimulang imulat ng kaiju ang kanyang mata dahil nararamdaman nito ang presensya ni Zides na lumalangoy sa karagatan at patungo ito sa sentro ng lungsod. Ang mga doktor ay naabisuhan sa balita na ang butiki na kaiju ay paparating sa kanilang gusali, ngunit malinaw na hindi pa handa ang Gamera para sa labanan. Nang biglang nasira ang mga pader sa gusali ng isang malaking buntot at itinapon ang lahat sa lupa. Ang buong istruktura ay nagsimulang gumuho patungo sa pagong at napagtanto nito na dumating si Zides upang tapusin ang kanilang nakraan na laban. Sinikap ng mga tao na umalis sa gusali habang patuloy na sinisira ng butiki ang laboratorio gamit ang napakalaki nitong buntot. Nakarating si Toru sa lungsod, ngunit mabilis nitong napansin na ang halimaw ay inaatake ang buong lugar nang makita ito sa balita. At dahil napagtanto na ang pagkuha sa bato ang tanging paraan upang iligtas ang mga tao, nagmadali ang bata patungo sa ospital ni Mai. At ang hindi nito alam na ang lahat ng pasyente ay lumilikas na palayo sa gusali kasama na si Mai na dinala ng kanyang magulang habang nagsimulang kuminang ang bato. At sa kaparehong oras ang mga doktor ay nagawang makaiwas sa pag-atake sa laboratorio habang nasaksihan nila ang paglabas ni Gamera mula sa konkreto at lumalabas na mas lumaki ito kaysa sa dati. Galit na umatungal ang kaiju sa higanteng butiki habang ang kaaway ay patuloy na sinasalanta ang lugar na naging sanhi sa pagtakbo ng mga sibilyan para sa kanilang buhay. Lumapit si Zides sa mga tao na tumetakas at naghanda na lemunin ang lahat, ngunit mabilis na pinatumba ni Gamera na dumating upang iligtas ang mga tao. Ang kaaway ay galit na umatungal habang sinimulan nitong itulak ang higanteng pagong pabalik at mabilis na nadaig ang laban habang pinatomba nito sa Gamera sa lupa sa harapan mismo ng bata. Sinigaw ng batang lalaki ang pangalan ng kanyang kaibigan at binigyan ng nilalang ng lakas ng loob upang magpatuloy sa laban kahit pa tinamaan ito ng ilang beses ng kalaban. Napagtanto ni Toru na wala na silang oras at tumakbo agad patungo sa ospital at kalaunan ay narating ang subway station kung saan sila patuloy na tumungo sa karamihan. Narating ng mga bata ang gusali ng ospital at mabilis silang nagtungo sa itaas na palapag at nakita lamang ang mga bakanteng higaan kung saan wala na si Mai. At nakapagtataka, tumakbo si Toru sa kanyang ama at sinubukan ng lalaki na pigilan ang kanyang anak mula sa panganib sa pagsabi sa kanya na kalimutan na ang tungkol sa kaiju. Gayunpaman tumanggi ang bata na sumuko dahil ayaw nitong makita na mamatay ang Gamera katulad ng nauna at nagsimulang tumakbo patungo sa halimaw. Sinabihan ni Kosuke ang iba pang lalaki na pumunta kaagad sa refuge camp bago habulin ang kanyang anak. At sa kaparehong oras nagpapahinga si Mai sa pansamantalang ospital habang nasaksihan nito ang laban ng mga kaiju mula sa malayo, ngunit wala itong magawa upang tumulong. Sinubukan nitong umalis sa kanyang kama at naglakad patungo kay Gamera, ngunit mabilis siyang pinigilan ng kanyang magulang na mukhang hindi naiintindihan ang motibasyon ng kanilang anak. At nang tila wala ng pag-asa, napansin ni Mai ang isa pang batang babae na tila naiintindihan ang sinusubukan nitong gawin at nangako na dadalhin ang bato sa higanteng nilalang. Ang bata ay nagmadali na lumabas sa gusali habang nagsimula itong magtungo sa lugar ng labanan at sinalubong ang mga tao na tumakas sa lugar. Samantala nagpatuloy ang laban sa pagitan ng dalawang halimaw habang si Gamera ay tinatalo ng kalaban dahilan upang mapasigaw sa labis na paghihirap. Nagpatuloy ang higanteng halimaw sa pag-atake kay Gamera sa pamamagitan ng buntot nito, ngunit tumanggi ang kaiju na sumuko kahit ano pa ang kapalit. Kalaunan ay nagawa ni Zides na mapatamba ang pagong sa lupa at patuloy na inatake ang halimaw ng walang awa. At nagpahintulot ito kay Gamera na lumaban pabalik habang kinagat nito ang buntot ng kalaban at tumanggi na bumitaw at naging sanhi sa pagsigaw ng butiki. Gayunpaman sinimulang hilahin ni Zides ang kaiju sa kabilang kalye habang dahan-dahan itong umaakyat sa gusali at itinaas si Gamera sa ere. Nang biglang bumagsak ang nilalang sa lupa at itinapon ang higanteng pagong sa pamamagitan ng buntot nito dahilan upang tumilapon ang kaiju sa isang gusali. Nakita ni Toru ang kanyang kaibigan ay nasa panganib at sinigaw ang pangalan ni Gamera, ngunit ang hindi nito alam na paparating na ang isang tulong sa kamay ng isang batang babae. Ang dalang bato ng babae ay naipit sa mga nagmamadaling tao, ngunit binigay ang misyon sa isang batang lalaki na nagsimulang tumakbo muli. Ang bata ay kalaunan nahuli ng isang pulis na sinusubukan na iligtas ang kanyang buhay, ngunit binigay nito ang bato sa isa pang bata na mabilis kinuha ang responsibilidad ng misyon. Ang pulang bato ay muling ibinigay sa iba pang bata habang ang mga ito ay nagtulungan upang iligtas ang sangkatauhan at kalaunan ay nagawa itong maibigay sa kaibigan ni Toru at dinala ito sa bata.
Kinuha ng bata ang bato at napagtanto kung ano ang dapat niyang gawin habang nakatingin ito sa itaas kung saan nakulong si Gamera sa loob ng isang gusali. Pinanggako nito na hindi na kailangan mamatay ng kaiju at nakapagtataka nagpa siya ang kanyang ama na tulungan si Toru na kumpletuhin ang misyon at pareho silang tumakbo patungo sa gusali. At sa kaparehong oras nagsimula ring umakyat si Zides sa gusali at sinubukan nitong patayin si Gamera. Ang nilalang ay kalaunan nakarating sa tabi ng kaiju at inatake ang pagong sa pamamagitan ng dila nito at nagdulot kay Gamera ng labis na pinsala. Si Toru at ang kanyang ama ay nagawang makarating sa istruktura at sinubukan ni Kosuke na itulak ang mga hadlang papalayo habang binigyan ang kanyang anak ng pagkakataong iligtas ang malaking pagong. Tumakbo agad ang bata sa itaas at kalaunan ay nakarating sa silid kung saan nakakulong si Gamera at naintindihan nito na ang kanyang kaibigan ay nasaktan ng husto. Sinabi ni Toru sa kaiju na dinala nito ang bato sa lugar upang mabuhay pa ang nilalang dahil ayaw nitong makita muli na mawala ng minamahal sa buhay. Gayunpaman tumalon ang higanteng butiki sa gusali na kinaroroonan nila at hinampas si Gamera gamit ang buntot nito at kinuha ang kaiju palayo sa bata. Nakita ito ni Toru at inihagis ang bato sa bibig ng nilalang habang bumagsak si Gamera patungo sa lupa at nagdulot ng malaking shockwave bilang resulta. Tumakbo ang bata patungo sa kaiju ngunit mabilis na ihayag na nagawa ni Gamera na pigilan ang pagkakahulog sa paggamit ng propulsion nito matapos na mabawi nito ang kanyang buong lakas. Ang pagong ay nagsimulang magtungo sa kalangitan habang tinatakpan nito ang buong lugar ng alikabok at ang lahat ng mga bata ay nakatingin sa nilalang ng may labis na kasiyahan dahil nagawa nila itong mailigtas. Nagsimulang lumipad si Gamera na parang trumpo at kalaunan ay tumama sa higanteng butiki at pinatumba ang nilalang papalayo dahilan upang bumagsak ito sa lupa. Ang napakalaking kaiju ay bumagsak sa kalye at naghanda na tapusin ang laban ngunit si Zides ay lumitaw mula sa ilalim at kinagat si Gamera sa leeg nito habang tinusok ang katawan ng pagong. At nagpilit ito kay Gamera na tipunin muli ang kanyang enerhiya habang pinapanood ni Toru ang laban mula sa kalapit na gusali kasama ang kanyang ama. Nagmadali ang mga sundalo patungo sa dalawa at sinubukan na paalisan sila sa lugar dahil naniniwala sila na malapit nang sumabog ang kaiju ngunit nangako si Toru na hindi ito mangyayari. Nagpatuloy ang mga tao sa panunood habang nagawa ni Gamera itulak ang kalaban papalayo habang hinawakan nito ang leeg ng halimaw at pinutol ito na naging sanhi sa pagong upang bumaliktad ito. Naghanda si Gamera na maglunsad ng huling atake nito habang kuminang ito ng mas maliwanag at nasunog ang lahat sa paligid ng katawan nito. Ang kaiju ay naglunsad ng isang malaking bolang apoy na direktang damapo sa halimaw na naging sanhi ng pagsabog ng nilalang sa piraso at naiwan lamang kundi ang mga apoy. At matapos na makuha ang tagumpay bumagsak si Gamera mula sa labis na pagod habang ang buong militar ay nagsimulang magtungo muli sa higanteng nilalang habang sinusubukan nilang kunin ang higanteng pagong. Gayunpaman mabilis silang napahinto bago pa makarating ang kaiju habang si Toru at ang kanyang mga kaibigan ay tumanggi na makuha ng mga tao ang kanilang kaibigan habang sinisigawan ang halimaw na tumakas. Sinabi ni Kosuke sa mga sundalo na dapat na silang sumuko dahil lahat ng bata ay nagsimulang magtipon sa harap ng militar at tumanggi na hayaang makuha ang kanilang bayani. Muling nagising si Gamera at tumingin kay Toru sa huling pagkakataon bago bumangon at naghandang lumipad. Ang mga tao ay namangha sa kanilang nasaksihan habang ang nilalang ay lumipad sa ere at kalaunan naglaho habang umiiyak si Toru sa labis na kasiyahan at alam na malaya at ligtas ang kanyang kaibigan. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.